araw na ito, bago namatay ang ating Panginoon Diyos, meron siyang pitong huling wikang iniwan sa bawat isa sa atin bago siya namatay. At bago tayo pumunta sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus, tanungin muna natin ang ating sarili, why do we celebrate Holy Week? O nga no? Ano bang meron sa Holy Week? Kasi sa mga kabataan ngayon, pag sinasabing Holy Week, gaya ng sinasabi ni Kuya Rimel, outing, beach. Saan ba ang magandang beach ngayon? Saan ba ang magandang resort ngayon na maganda? But I want to emphasize na hindi yun ang dahilan ng ating Panginoon nung namatay siya. Amen? Kasi nung namatay siya, hindi naman outing at beach ang kanyang iniisip. Nung namatay siya, iniisip niya yung kapakanan ng bawat isa. Amen? So we observe Holy Week in order for us to remember God's love. Yan, ano? Yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Whether we know it or not, we all have sinned. Yun yung sinabi ni Ate Jem kanina. Amen? Lahat tayo nagkasala and we all fall short of the standard of God because He is holy and we are not. Amen? Kaya nga, pinadala niya ang kanyang anak. Diba? God demonstrated His love for us. Diba? By sacrificing His only Son, Jesus, to save us from our sins and its consequence, which is eternal death. Grabe ano? Grabing pagmamahal to. Kung napanood ulit natin yung The Passion of Christ, mapapaiyak ka talaga sa ginawa nating Panginoong Diyos. Kaya balik-balikan natin yun. Amen? Para hindi tayo malose focus kung ano ba ang ating sineselebrate. And ito pa, sinasabi doon sa, when we chose to accept the free gift of eternal life that God gives, I hope sana lahat tayo nakatanggap na yun, no? Na lahat tayo tinanggap na yung free gift of eternal life that God gives through Jesus' finished work. Ito yun. Ito yung araw na yun. Yung tinapos ng ating Panginoon, yung kanyang mission dito sa mundo. His finished work on the cross, we have a chance to start our life anew with Jesus. Praise God. So, ang sabi doon sa Romans chapter 10, verse 9 hanggang 10, basahin ko sa inyo, wala tayong slides dyan. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yun pala yun. For it is your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess you are saved. Nung nagsimulang maniwala ka niya si Jesus ay Panginoon, yun. Amen? So ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, eto na, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone, and the new is here. So, ibig sabihin, yung lumang ikaw ay wala na, pinalitan niya ni Lord. Hindi ko sinasabi na yung kasama kong Limuel dito ay iba na ito. Siya pa rin ito. Siya pa rin. Baka sabihin mo, mukhang may alien na tayong kasama rito. Amen? Hindi. Siya pa rin yan. Binago lamang ang kanyang kalooban ni Lord. Amen? Praise God. Because this is the reason why we celebrate Holy Week and why it matters to us. Because we are sinners in need of a Savior. Yan. At alam natin sino yan, no? And Jesus fulfilled that need by dying on the cross and rising from the dead. Amen. So itong araw, di ba sabi doon, at 3 o'clock noon, namatay ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So are we ready? Kung ano ba yung 7 huling wika na binilin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Yan, 7 last words of Jesus Christ. Ang una doon, ang sinabi ni Jesus sa cross, nung malapit na siyang mamatay, no? Una na yung sinabi, Father, forgive them, for they know not what they do.
Makikita doon sa Luke 23 verse 34a. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. As we can see here, Jesus is praying to the Father. So sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. As we all know, Jesus taught His disciples to love their enemies. Diba? Yun yung kanyang binilin. Nung malakas pa siya, nagdi-discipleship pa siya, sabi niya, love your enemies. The greatest commandment, di ba, is love. Wala nang iba. Amen. At ito, mga kapatid, He practiced what He preached. Hindi pwedeng sabihin mo lang, love your enemy, tapos ikaw naman, hindi ka nagpapatawad. Yan ang sinasabi mo. To the Jewish leaders, pinatawad na siguro niya, no? Sabi niya, forgive mo na itong mga Jewish leaders kasi wala naman talaga akong kasalanan, pero silang nag-udyok sa mga tao na pakuin yan. Di ba? Sa mga sundalo na wala namang ginawa, kundi gawin lang ang kanilang tungkulin. Di ba? Amen? And yung mga tao that demanded His crucifixion. Di ba? Nung papasok pa lang siya doon sabi ng mga tao, Hosanna! Hosanna! Welcome siya, di ba? Then after ilang araw, eto na, crucify Him! Crucify Him! At especially, sabi niya, yung kanyang mga disciples na patawarin din. Because they are the one also who abandoned Him. Tama ba? Kung nakikita natin, nung pinako na siya sa cross, wala na. Sa 12, saan? Yung isa, kumuha pa ng lubid. Amen? So, for our reflection on this word, kung meron nag-cause sa atin ng suffering, torture, siguro, no? Kasi pag araw-araw nang ginagawa sa iyo, hindi na yung suffering, torture ng tawag doon. Amen? Or pain, kagaya kay Jesus Christ, ang tanong, patawarin mo ba? Yan. Yan ang tanong. Patawarin ko ba to? Kasama ko pa naman to sa work. Tigas ng ulo nito eh. Torture na to kasi araw-araw kasama mo eh. Kusa yun ng suffering. Pero, eto mga kapatid, ang sinabi sa Luke chapter 6, verse 27 hanggang 28, basahin ko sa inyo, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who mistreat you. Gaya ng sinabi ko kanina, practice what you preach. Because if Jesus can forgive our sins, great or small, how much more tayo? Are we not able to forgive them? Dapat. Yun yung gawin din natin. Na dapat tayo ay marunong ding magpatawad. I know it's not easy, but it's the one ingredients in Jesus' recipe in saving the world. Sabi niya ron, Father, forgive them for they know not what they do. Amen? Thank you. At yun lang kasi 5 minutes lang binigay sa akin. Gusto ko pa sanang pahabain pero mukhang sumobra talaga ako sa 5 minutes. So second, last word. Amen. Praise God. Handa na po siya si Kuya Rimel. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, no? Na 5 minutes lang pala kasi hinihanda ko, 1 oras ata. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, no, isa sa mga 7 na habilin ng ating Panginoon, no? Yung isang salita ng ating Panginoon. 7 sa kanyang isang salita. The second say ng ating Panginoon is, sabi dyan, Luke chapter 23 verse 43 say, no, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Amen, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, no, may dalawang teams doon, no, magnanakaw. May dalawang magnanakaw doon kasama ang ating Panginoon. Hindi lang siya nag-iisa. Sabi nga dito, Jesus wasn't alone at his crucifixion. He was joined by 2 thieves, no, mga kapatid, no. Na alam natin, may dalawa doon na kasama ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga, yung isa doon, no, ni-rebuke nga yung Panginoon na sinasabi nung isang magnanakaw doon, no, kung ikaw man ang Panginoon, iligtas mo ang iyong sarili, no?
tina-challenge ang ating Panginoon. Pero alam ng ating Panginoon na hindi naman nakaya nang gawin ng ating Panginoon eh, di ba? Kaya nung nagpasting nga sa ang ating Panginoon sa, di ba, sa nung tinetest siya ni Satan do no ng ating Panginoon, di ba? Yun ang ginamit if, di ba? Di ginamit do na kung ikaw ang Panginoon, tumalon ka dito, no? Kung ikaw man ang Panginoon, di ba? Ganon din sa pagpako sa krus, tinetempt din ang ating Panginoon. Amen? But sabi dito, pero ang isang tips naman, no, na alam natin na nung sa verse, ibalik natin no, sa una, yung verse 42, sabi na, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Na alam natin, na alam niya, sa sarili niya, mayroong Panginoon na magliligtas sa kanya. Alam ba natin na meron din tayong Panginoon na magliligtas sa atin? No? Ang title natin, no? The Promise of Jesus. Ito pong promise ng ating Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Truly, I tell you today, you will be me in paradise. No? Amen, mga kapatid, no? Kaya nga, yan po, mga kapatid, no? Na sinasabi ng ating Panginoon, ito yung promise ng ating Panginoon para sa atin. Hindi lang sa magnanakaw na yun, kundi para din sa atin, mga kapatid, no? Ano ba yung condition ng sinner nandun? Hindi siya naka-atin no? Hindi siya nakakaranas ng pag-aatin, pag-Bible study, hindi siya hindi siya nakabibigay ng tithes, hindi siya nakapag-baptism, no? Ang condition po ng ang sinner doon, no? Physical helplessness, no? Kailangan niya ng tulong, physical. Then number 2, moral corruption. And number 3, spiritual death. No? Na alam natin yung isang tips doon, no, na hindi niya kaya, no? Wala siyang kakayahan nung una pa na magsimba. Amen, mga kapatid. While we never experience the horror of crucifixion because of our crimes or sins. Hindi po tayo, no, nakaranas ng kakilabot-labot na pagpako. Sino ba itong magpapako dito ng cross? Amen? Kaya nga, mga kapatid, dahil sa ating mga krimen o kasalanan, mga kapatid, no? Kaya nga, these are 3 things. Ay nga, 3 things na ibibigay ko. Amen? 3 things we need to respond as the thief did to enter the paradise with Jesus. Ganun din sa ating mga kapatid, no? 3 bagay, hindi lang sa magnanakaw na yon, hindi lang, kundi sa atin, mga kapatid, no, na upang makapasok sa paraiso kasama si Jesus. Amen. Yung 3 bagay lang po, mga kapatid, no, ibibigay ko sa inyo. Susulitin ko na, mga kapatid, no. Kaya nga, minsan lang tayo magpagsalita ng no, sa ating 7 last word, no. Kaya nga, susulitin ko na, mga kapatid, no. May 3 pong bagay, mga kapatid, kung paano natin tayo makasama sa ating Panginoon. Number 1, admit our sin. Amen? Aminin na tayo ay makasalanan. Amen, mga kapatid? Kasi nga, pag hindi natin inamin na kasalanan tayo, righteous tayo, kaya nga, before that, no, yung team na yun, no, nagsabi, no, sa Luke chapter 23, verse 41 said, first, he admit his sin, we are punished justly. No? Na mga kapatid, sinabi niya, na paano naman dapat naman talaga tayo parusahan eh. Amen? Kasi makasalanan tayo. Pero nakita niya sa ating Panginoon na ang itong tao na to, hindi naman ito makasalanan, bakit nandito ito? Ba't ito pinako? Amen? Kaya nakita ng teams na yon na para sa kanya, inadmit niya na may kasalanan siya. Ganon din tayo. Kaya nga kapatid, no? Kasi sa 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mga kapatid, no? Na kung tayo daw, kiniklaim natin na wala tayong kasalanan, nililingnang natin ang ating sarili. Amen? Kaya nga, patuloy ko sa 9, if we confess our sin, He is a faithful and just and will forgive us our sin, purity as from all unrighteousness. Amen. Kaya nakita natin yung tapes na yun, inadmit niya ang kanyang kasalanan sa ating Panginoon. Kaya kagaya din natin, kung may kasalanan tayo, i-admit natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo. Kasi alam natin na tayo makasalanan. Walang perpekto sa mundong ito. Amen?
Only by admitting your sin is, our Bible say, confessing your sin, can you receive forgiveness. Amen? Kung daw tayo nagko-confess sa ating kasalanan, bibigyan tayo ng forgiveness ng ating Panginoon. At number 2, sabi dito, no, acknowledge Jesus. Amen? Dapat kilalanin natin kung sino ang ating Panginoon. Dapat kilalanin natin bilang Diyos ang ating Panginoon. No? Na alam natin yung magnanakaw, kinilala niya na siya ang Diyos. Alam ng magnanakaw na yun na siya ang hari ng mga hari. Amen? Kaya nga mga kapatid, the second stage, we acknowledge the supremacy of Jesus. Amen? Kaya nire-rebuke niya yung kasama niya eh. Na hindi mo ba kilala itong tao na to? Ito yung hari na walang kasalanan, nagpakamatay. Amen? Kaya nga, nakita natin yung magnanakaw nito, ina-acknowledge niya ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, no, dapat tayo, no, na makita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon para sa atin, i-acknowledge natin bilang isang Diyos ang ating Panginoon. Kaya nga, sa 1 John, kung bakit ba tayo na overcome dito sa mundo, no? Sabi sa 1 John chapter 5, verse 5 says, who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Kaya nga mga kapatid, maniwala tayo ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, no, na bilang isang makasalanang tao, sa kung manonood dyan, no, huwag tayo, dapat i-acknowledge natin ang ating Panginoon na siya lang ang magpapatawad sa iyo. Amen? And lastly, ask for salvation. Amen? Kaya nga, yung magnakaw nito, yung thieves na ito, humingi po siya ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? The third step of that thief takes out his own conversation experience is to ask for salvation. He humbly asks for Jesus to, kaya nga, yung sa 41, sa 42, remember me when you come into your kingdom. Kaya mga kapatid, no? Na hinahambol niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon kasi alam niya na itong Diyos na ito ang hari. No, hindi ako magpamataas. I-humble natin ang sarili na tayo ay makasalanan. Kaya nga, humingi tayo ng kaligtasan para sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no, na remember natin na kasama natin ang ating Panginoon sa ating laban bilang isang Kristiyano, isang tagasulod, no, ng ating Panginoon. Kaya nga, ang promise sa atin, no, balikan natin sa Luke chapter 23 verse 43, sabi daw, Jesus answer him yan, no? I tell to you, you will be with me in paradise. Sasamahan tayo ng ating Panginoon kung tayo ay i-accept natin, kung mayroon tayong kasalanan, no? I-acknowledge natin at humingi tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, ito po yung word of assurance sa atin, no? Na kahit makasalanan tayo, kung hihingi tayo ng patawad sa Panginoon, no, meron tayong assurance. Saan ba? Sa paradise. Amen? Kaya ang conclusion natin, the compassion of the Savior. Amen? Ito po yung habag ng ating tagapagligtas. Kaya nga, ang ating Panginoon, nandyan para sa atin. Makasalanan man tayo, pero andyan pa rin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, salamat mga kapatid, at ibibigay. Para sa pangatlong salita, sabi dito, woman, behold your son, behold your mother. John 19:26-27. So kung napansin natin yung first word was about forgiveness. Yung sa pangalawa na natin, salvation. At ngayon naman po, pinapakita about love. Love towards our family. Amen. So, when Jesus was hanged on the cross, sino ang mga nandoon? Sa baba. Si Mary,
Si Mary, yung kapatid ni Mary, si John, tapos si Magdalene nandoon. And who else? Nandoon din yung soldier. So sa buhay natin, kung titingnan natin, napapalibutan tayo ng kaibigan, napapalibutan tayo ng pamilya, napapalibutan tayo ng kaaway. So, we exist, and part of that, sabi nga, no man is an island. So, hindi tayo nag-iisa. Kailangan natin ang bawat isa. So, at sa ating pamumuhay, hindi pwedeng mag-isolate. Kailangan natin yung mga kapatid, kailangan natin yung mga kaibigan. At minsan, sabihin na lang natin, kailangan din natin may mga kaaway. Kailangan ba natin ng kaaway? Dahil minsan, doon tinitest yung patience natin. Amen. Doon tinitest kung how far we love. Amen po. So, ngayon po mga kapatid, when Jesus said to Mary, "Woman, behold thy son, son, behold thy mother," tinitingnan ni Jesus kung ano ang pangangailangan ng kanyang ina. Tinitingnan niya na may edad na ang nanay ko, yung earthly mother ko, at mawawala na ako. So, who's gonna take care of her kung wala na ako? That is why he said to John, it's like putting the responsibility or delegating to John the responsibility of taking care of Mary. So sa pangatlong salitang ito, ano bang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin? Anong gustong ipakita ng Panginoon sa atin? Una-una, mahalin natin ang ating pamilya. We should love our family. Sabi nga minsan but then it's biblical. Minsan, yung nagiging natin ay nasa pamilya pa rin natin. Nagiging kaaway, nagkakaroon tayo ng kaalitan, nasa pamilya pa rin. Pero God is impressing to us that we should love our family. Yung mga magulang natin, no matter what, walang ifs and what. What if ganito yung parents ko? What if ganito yung anak ko? Mamahalin ko pa rin ba sila? Ganun. Sometimes kasi, dumating sa mga punto, yung may mga desisyon ng mga magulang natin or tayong mga magulang na it give a great impact sa marriage, yung mga, halimbawa, yung mga marriage breakups, nagkakaroon yun ng impact sa mga anak. Yung mga parents na sa mga desisyon, like kung anong kursong kukunin, tapos biglang, sabi na nga ba, bakit naman kasi sumunod daw kay mama, kay papa, or ganun. Nagkakaroon ng impact dun sa mga anak. So minsan, dumarating minsan sa nasabi na, sana, hindi ko na lang sinunod sila. Or sa mga pagpipili ng mga papangasawa, kasi nung mga unang panahon, yung mga, siguro ngayon dahil ang liberty, sige ka, basta with the guidance of the parents, basta ganito. Pero minsan, kasi gusto ko itong ipapangasawa, parang ganun. Pero yung mga before then, yung parang talagang susunod, dapat ganito ha, ito yung mapapangasawa mo. Pero may standard na ginagawa ang mga parents, yung mga oldest kung baga, na parang yung mga anak din sumusunod. And then, sometimes, sasabihin sana, I can say it because may naanuhan akong, it's a personal experience, na sana hindi na lang kasi ako sumunod. Hindi sana ganito ang nangyari. Parang ganun ba? But, we should understand that God is not saying that you have to love your parents dahil sa ginawa nila na maganda. But, even in their kamalian, we should love them. So, if we will remember, what does the Old Testament say in Exodus 20:12? It says, sa 10 Commandments, honor your father and mother. And remember mga kapatid, ito lang po yung commandments na may promise. So, paano ba natin i-honor, paano ba natin pamahalin ng mga parents natin or mga anak natin kahit sa mga sa flaws nila? It's only by the love of Christ. Kung wala yung pag-ibig ng Panginoon, hindi natin mamahalin ang taong nagkaroon ng pagkakasala sa atin. Secondly, our responsibility to our family.
Remember, we are responsible to our family. Hindi role ng government na bigyan ng allowance ang ating family, ating senior citizen na parents, or bigyan ng room or orphan, bahay ang isang orphan or ang isang bata na nasa street. It's the responsibility of the family. Nire-remind tayo ng Panginoon na we should take our responsibility towards our family. It was clear that when Jesus said to His disciples, you have to put your commitment to Him first and second to the family. Mga kapatid, sabi sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relative and especially for his immediate family, he has denied the faith and it is worse than unbelievers. Remember this, mga kapatid. Sino bang magtutulungan kundi ang pamilya? Sino ang who will gonna look to each other? It's the family. So let us continue to love our family. Let us continue to value what we have, our family. Because ito yung sinasabi ng Panginoon. When Jesus said, woman, behold your son, behold your mother. Amen. Praise God. Ano po? Ito po yung ano po natin, mensahe po natin sa 7 last word at ito po ay ang ika-4, ano? Ito po yung ika-4 na mensahe at ang mensaheng ito ay matatagpuan po natin, ano? Matatagpuan po natin sa Matthew 26 verse 46, ano? Kung babasahin po natin Matthew 27 po pala. Matthew 27 verse 46, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ano? So dito po, sa Tagalog po, nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Ili, Ili, lama sabachthani. Ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano? So dito po sa verse na ito, dito po ay mapapansin po natin yung isang salita po rito na talagang pumukaw po sa ating isip, ano? Pumukaw sa ating damdamin na kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus na bakit siya pinabayaan. Amen? So kung iisipin po natin, bakit nga ba, no? Bakit nga ba siya pinabayaan? Ano? At ano naman dito, kung talagang alam po natin ng Panginoong Hesus, ano? Meron din po siyang kayang gawin, ano? Na kaya niyang magpagaling ng mga may sakit. So ibig sabihin, kaya niya rin sanang iligtas yung sarili niya sa kung ano man ang dinanas niya ngayon. Pero sa pagkakataong ito, sa oras na ito, bakit niya sinabi na, my God, why? Kung bakit po siya pinabayaan. So bakit po ba pinabayaan? Una po, we must acknowledge Jesus, humanity He came to suffer and died. Dapat nating kilalanin ang pagiging tao ni Jesus na parito upang magdusa at mamatay. So yun po pala, So bilang kung si Panginoong Hesus po, nangyari po sa kanya yung ganito nung una, nung nasa katawang tao pa lamang po siya, hindi pa siya yung pinarusahan ng yung ikatlong araw na pumalik na siya at umupo siya sa kanang ng ating Diyos Ama, So ito po, itong pagkakataong ito ay nagkatawang tao pa lamang po siya, So ang tanong, bakit po ba siya ang magsasakripisyo para sa atin? Bakit naman kailangan niyang magdusa at mamatay? So dito po, maiisip po natin na kapag hindi nangyari, yung kung hindi matutupad yung talagang
nakaatang sa Kanya isa, hindi po tayo maliligtas sa ating mga kasalanan. Dahil po sa ating mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, sa dami ng mga taong mga kasalanan ngayon, kung iisipin po natin, wala ni isa sa atin na magsasakripisyo upang maisalba ang ating kapatiran. So halimbawa na lang po sa atin dito, kadalasan po nangyayari, pagka, kahit na mismo kapatid mo, pag nagkasala, pagka nagkasala yung kapatid mo, ano ba yung pwede mong gawin para sa kanya? Baka sasabihin mo na lang, kasalanan mo yan, panindigan mo, harapin mo. Ganun, di ba? So hindi mo kayang ibigay yung sarili mo na sasabihin mo na ako na yung magsasakripisyo, ako na yung aako na kasalanan ginawa mo. So hindi po natin kayang gawin ang ginawa po ng Panginoong Hesus para sa ating buhay. Amen? Hindi natin kayang gawin na kung ano yung sakripisyo na kung minsan niya po ang Panginoong Hesus dumanas na ng pagmamalupit, minamalupitan na siya, talagang pinipersecute na siya, sinasaktan na siya, subalit kinakaya niya yun, kinakaya niya ng dahil po lamang sa ating mga kasalanan. So ito po yung propesiya o ito po yung itinadhana o itinalaga sa Panginoong Hesus, na talagang siya ay magdusa para sa ating mga kasalanan. Sabi nga po dito sa Efeso 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-uunawa. So yun po yung nagiging kapalit. Napakabuti po. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Ama sa atin. Dahil kahit na alam po natin na tayo ay makasalanan, meron pa rin po siyang ginagawa. Meron pa rin po siyang ginagawa para sa ating buhay. So ito po yung mensahe na to isa bago pa man ito may hayag ni Mateo at ni Marcos, meron na po ito, nakasaad na po ito sa Psalms 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from this Christ is against? So dito po, napaka kumbaga, bago pa may mensahe nila Mateo at ni Marcos, nakatala na pala ito sa Old Testament pa lamang. So kumbaga dito po, sinasabi po dito, to fulfill the Messiah prophecy of the suffering servant of the Lord. So napakabigat po nung nagiging papel ng ating Panginoong Hesus para sa ating buhay, na kailangan niya magsakripisyo, na kailangan niya magdusa, na kailangan niyang ipako sa krus, na kailangan matupad yung nais ng Lord para sa atin. So dito po, sinasabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world. So pinahalagahan tayo ni Lord. Pero ang masasabi, kumbaga yung sinusukli po natin sa Lord, patuloy po tayong nagkakasala pa din. Amen? So napakahirap po sa Panginoon minsan lamang siya, minsan niya lang iaalay yung buhay niya para sa atin. Hindi na po siya mamamatay ulit para tubusin uli yung mga kasalanan natin. So kung ikaw na patuloy kang nagkakasala, sabi nga doon meron ding kapalit yan. So sa oras na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, dapat doon pa lang magbago na. Amen? Kasi hindi na mamamatay ulit ang Panginoong Hesus. Hindi na mamamatay ulit ang Panginoong Hesus para sa iyo. So dito po sa mensahe po na to, sabi dito, matutupad ang itinakda bilang isang ama. Napakahirap sabihin na yung halimbawa na lang po sa atin, yung mga anak po natin.
At yung anak po natin, pag nasaktan po ng ibang tao, talagang nanggigigil din naman tayo. Ano? Pero subalit sa pagkakataong ito, yung Panginoong Hesus, sinabihan niya na bakit daw siya tinalikuran, bakit siya pinabayaan. So bilang isang ama, ang ama po ay yung nag-sacrifice din po, nag-sacrifice po ng kanyang damdamin, yung talagang hinayaan niya na maganap, mangyari yung ninais para sa Panginoong Hesus dahil lamang sa ating buhay. Amen. So kumbaga mas pinahalagahan din tayo ng Panginoon, ng Diyos, ng Ama, subalit tayo po ay patuloy sa pagkakasala. So dito po, upang matubos tayo sa mga pagkakasala natin, pero sa kabila po ng mga pangyayari, pinaranas din ng Ama sa kanya ang kaluwalhatian. So hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na porkit pinabayaan siya ng Ama is wala na, Hindi niya na inisip yung Panginoong Hesus na kung iisipin po natin na pinabayaan ka na, kumbaga wala na 'yon. Pero hindi po ganoon yung nangyari. Ang nangyari po doon is binigyan niya pa po ng kaluwalhatian, Sabi nga po dito sa Isaiah, dahil dito siya'y aking parangalan. Amen? Siya'y aking parangalan kasama ng mga dakila. So, ito po yung pinaka-reward ng Panginoong Hesus dahil sa katubusan ng ating mga kasalanan na pinabayaan po siya ng Ama. Subalit, ang nagiging reward po ng Panginoong Hesus dahil dito siya'y aking parangalan kasama ng mga dakila. So isa na po siya sa mga dakila, Isa na po siya sa mga dakila na tinuturing na po natin, At nilasap ang kaparusahan ng masama, inako niya ang mga kasalanan at dinalangin sila'y patawarin. Amen po. Dito po napakabuti po ng Panginoon, Dahil yung paulit-ulit po nating pagkakasala, yung paulit-ulit po nating ginagawa, dito po hiniling niya pa rin, idinalangin pa rin po niya tayo na tayo po patawarin. So kung hindi po ginawa o kung hindi po nagsakripisyo po yung Panginoong Hesus para sa atin, sino po ba ang tutubos ng ating mga kasalanan? Amen. So, yun po at nawa po sa pagmamahal po ng ating Diyos Ama at ng Panginoon at dito po ay ibigay din po natin yung pagmamahal para sa kanya. Amen. Amen, So, yung panglima, is I thirst, Ito, kung ma-observe natin, from 1 to 4, mahahaba, di ba? Yung pero ito is just 2 words, powerful, I thirst, So, ito ay manggagaling sa John chapter 19, verse 28, Sabi dyan, later knowing that everything had now been finished and also that the scripture would be fulfilled, Jesus said, Today, na-realize ko na 33 years ago, kasi 43 na ako, So, 33 years ago, Holy Week talaga napaka-special, During those times, Parang, kasi I was a Catholic before, so talagang may mga, procession ba? Procession, Let's go back on that. Penitensya, ang init-init, di ba? Parang gusto mong uminom, di ba? Ang layo-layo, pumupunta pa kami sa gruto doon, ang layo, bundok, di ba? So if we try, to visualize, blessed tayo kahit nasa Middle East tayo, we have this. Amen? Di ba? Kasi this is the most, one of the most important things na natin na we have to put in our mind, Kasi ito yung kung paano nagsakripisyo yung Panginoon para sa atin, di ba? No one will do that for us. Amen. No one. Kahit kapatid mo, nanay mo siguro, sino, no one will do this for us, Para tayo ang ma-save, di ba? Kaya ako sa Facebook feed, I feel so sad na lahat nasa kung saan-saan, they forgot
the real meaning, no, the real sense of Holy Week, no? Kasi yung iba makaluto lang ng binignit. Amen. Tapos na. Biko, okay na. 'Di ba parang they don't really value the time, no, spent, no, yung Panginoon, no. Forgive me, Lord, no. Parang iba yung 33 years ago and now iba na nag-umiba, no, umiba na. So thank God, no, dahil kahit tayo ay andito, no, we give importance, no, sa 7 last word na ito, no, dahil ito naman yung talaga yung basis mo, no, bilang Kristiyano, no, how God sacrificed us, no, para sa atin, no. Kasi sabi nga ni Brother Moy, no one will do this for us. No one, no? No one. So sabi diyan, no, the 5th word of Jesus is his only human expression of his physical suffering. Jesus now is in shock. He once inflicted upon him in the succouring of crowning with his thorns, no. So nakikita 'di ba natin 'yon sa Passion of Christ na movie, no, na parang bleeding talaga siya, 'di ba, naglalakad, may mga pasan-pang cross, no. Kung nakikita mo 'yon, kung tayo bilang tao, you cannot fathom kung kaya mong gawin 'yon, 'di ba? Mayroon ka talagang hingiin, mauhaw ka talaga. Kulang, kumbaga kung wala kang enough, gaya siguro sa atin, kung may kasalanan ako, pwede ko bang gawin 'yon para kay Doc Ritz? Hindi ko gagawin para kay Doc Ritz 'yon. Definitely, 'di ba? Kasi kanya yun di ba? So he will be responsible siguro para sa kanyang ginagawa, no? Pero ang Panginoon, he sacrificed too much. Grabe. Kumbaga yung yung magdugo-dugo ka, maglakad ka sa mainit, di ba? So God is really, kung nakikita mo siguro yung gano'n, no, na talagang sakripisyo, no? Grabe, no? Tsaka sabi diyan, ang sabi diyan, ang sabi kasi sa John chapter 4, verse 13 and 14, no? Ang sabi dyan, the Gospel of John first refers to the thirst when Jesus meets the Samaritan woman of the well. So after the first asking for a drink, no, he answers the woman, everyone who drinks of this water will be thirsty again. No, thirsty again. But those who drinks of the water that I will give, I will never be thirsty. The water that I will give will become the spring water gushing up the eternal life. The passage implies that there is more than just a physical thirst, no? So kailangan talaga tayong sumunod, no? Hindi lang kasi baka isipin natin uhaw na uhaw lang. There's another way on it, no, na pinapaabot sa atin ng Panginoon, no? Jesus is also thirst in spiritual sense. No. He is thirst in the love. 'Di ba? Sabi nga doon sa 'di ba, yung sa kay Brother Moy, 'di ba? Why you have forsaken me? Kasi tingin niya pinabayaan siya ng kanyang ama, 'di ba? Tingin niya pinabayaan siya. And he is thirst for his physical again, hindi ko makita, ha? Thirst for his, and God is also thirst for the love and salvation of his people, no? And the human race, Jesus practiced what he preached. So sa tayo talaga, no, ang ang pinaparating sa atin talaga ng Panginoon, no, that we should follow the commandments, no? Kasi kung natin, ang hirap-hirap ng sinakripisyo ng Panginoon para sa atin, no? Super hirap, no? Super hirap. So this time, no, we should really follow what he is commanding us to do, no? Sabi diyan sa John chapter 15 verse 12 to 13, no? This is my commandment, that you have to love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down in his life for his friends. Amen. So, sabi niya, so gaya nga na sinabi natin, no, walang sino man ang kayang gumawa niyan sa inyo, no? We are saved by grace ng Panginoon. So we should take on hold on that, no? Na mahirap, no? Ilagay natin sa isip yung 7 last word, no? How God save us. Wala siyang ginawang kasalanan, no? We created this, no? Tayo ang makasalanan, but he saved us, no? He saved us para hindi tayo mapunta sa hindi magandang bagay. So truly, though, that God, no, ang ating Panginoon, no, na we should value, no, yung salvation na binigay niya sa atin. Kaya pangalagaan natin yan, we should follow the commandments, kung anong sinasabi sa atin ng Panginoon. Mahirap man, but sinasabi nga natin, no, slowly, no,
By the grace of God, no? By the grace of God. Kasi walang perpektong tao, lahat talaga may kasalanan. But truly by His grace, we can undo it. Madahan-dahanan din nating ma-minimize, no? Hindi naman mawala, no? That's too impossible. Ma-minimize yung ating kasalanan. Amen. Hello. Yan. Nakalimutan ko yung salamin ko, pero God is good. Yan. If there is a way, there is a will. Diba? So, nagawa ng paraan. So, yung sa akin ay, it is finished. Yan. It is finished from John 19:30. Diba? Sabi nga dito, nakalagay, yung work ni Jesus is to seek and to save the which is lost. Di ba tayo yun? To provide atonement for the sins of all who would ever believe in Him. Tayo ulit yun. And to reconcile sinful men to the Holy God. Tayo ulit yun. Di ba? Napakabait ni Lord. Kasi despite of what happened to Him, nung binigay niya yung bugtong nanak niya sa atin, we live by the love and grace of God. Diba? Despite of our pagkukulang natin, mga kasalanan natin, still, andyan pa rin siya. So, yung sinasabi nga, it is finished. So, ibig sabihin nito, from the Greek word, teletastai, it is completed, perfectly done. Walang ibang makakagawa nun kundi si Jesus Christ. Diba? So, diba, lahat naman tayo dito nakasuffer ng betrayal. Yeah, diba? Lahat ng sufferings, kung si Jesus, napagdaanan niya, lahat ng ito, what more pa tayo? Ang pinakamasakit nito is yung betrayal from the family. Sa sarili ko, based on my personal experience, no, nakaranas din ako nito, betrayal. Yung hindi mo aakalain na magagawa, nagawa. Pero dahil sa love of the God, love ni Jesus Christ sa atin, na He gave His only begotten Son, yung galit, dahil napag-aralan mo na to eh. Kumbaga, naitanim na sa puso't isipan mo. Tanggapin mo kung ano yung nangyari at mahalin mo, patuloy mo silang mahalin. Just like what Ate James said, we have to love our family despite of everything. Diba? Walang ibang makakagawa nun, kundi tayo lang. So, kaya nga tayo nandito para aralin ang salita ng Diyos. At maraming salamat sa mga ganitong gawain dahil dito, napagtagumpayan natin kung ano pa at kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, sabi nga, wait lang. Nakalagay din dito, and also completed was the fulfillment of all Old Testament prophecies, di ba? Yung mga symbols and foreshadowing of the coming Messiah from Genesis to Malakay. So, lahat yan, di ba? Napagdaanan ni Jesus Christ. So, He saved the world. He saved us. Yung kamatayan niya, hindi yun yung end, kundi yun yung beginning of a new life. So, glory to God. Yun lang po. Thank you. Amen. Praise God. Nandyan pa ba tayo? Amen. Praise God. Hallelujah. At inabot natin ang part na ito, no? Yung panghuli. 7 last words. 5 minutes lang pero sumobra talaga sila. Praise God.
Kasi yun yung revelation ng Panginoon sa atin for today, ano? Na-explain nila ng maayos, pero hindi pa natatapos. Meron pang pampito, ika nga. At ang pampito, ang sabi roon, Father, into your hands I commit my spirit. Pero hindi ganun ang pagkasabi ng ating Panginoon eh. Ang sabi doon sa verse Luke 23:46, sa ibang version, ang sabi doon, Jesus cried out in a loud voice eh. So ibig sabihin niya, sinabi niya, Father! Father! Ayan, baka may natutulog kasi, ginigising ko lang. Amen. Baka natutulog na yun nasa kabilang channel. Inaantok-antok pa, humahawak sa yung cellphone. Ngayon, pag sabi kong gano'n, biglang nalaglag pang cellphone sa mukha niya, no? Patawarin mo ako kapatid. Pero ito talaga yung sinabi nating Panginoon Diyos. Sumigaw siya. Father, into your hands I commit my spirit. Amen. Basahin natin sa Luke 23:46. Ayan. Jesus called out with a loud voice. Sa NIV version naman to. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Kawawa, ano? Pero hindi siya kawawa. Bakit? Sabi dito, Luke describes Jesus as entrusting himself to the Father's care. Kumbaga, binabalik ko na siya, Lord, itong aking buhay. Amen. Amen. So, makikita din natin na hindi siya natatakot na mamatay. Amen. Siguro sa atin, pag nasa bingit na tayo ng ating kamatayan, natatakot tayo. Hindi tayo ready. May mga taong gano'n na, paano na lang mamamatay ako? Paano yung mga anak ko? Yun talaga ang unang kumukuhan sa ating pumapasok sa ating isipan, lalo na may mga pamilya ka, anak ka na hindi mo pa nakikitang settle pa, maliliit pa yung mga anak. Paano na lang kaya pag namatay ako dito sa gitnang silangan? Paano na lang kung may hindi inaasahang mga bagay na disgrasya ako? Diba? Masasabi ba nating, Father, into your hands I commit my spirit. But there is confidence that the Father who sent him with a mission is now prepared to take him back again. Amen. Yun yung nakikita natin dito na confident ang ating Panginoong Jesus na tatanggapin siyang muli ng kanyang Ama na siyang nagpadala sa kanya. And I hope that we, like Jesus, will be able to let go of this life with the calm assurance that we are going to join the Father in the heavenly realms. Pagdating ng panahon, na confident din tayo na sabihin na natin na, Father, into your hands, I commit my spirit. But we don't have to wait until our dying breath to say this. Amen? Kasi matagal pa naman yung mga panahon na yan. Hindi ko muna sasabihin dyan. But because of the troubles that we have, the trials that we have, may mga pagsubok sa buhay na minsan hindi na natin kayang, hindi na talaga natin kaya. Kaya nga, merong kumukuha ng lubid. Di ba? Umiinom ng napakaraming gamot. Matapos lang kanyang buhay. Kasi hindi niya nila kinaya. But for us, let us pray those words whenever we are troubled. Na dapat pag meron kang problema, Father, into your hands I commit my spirit. Ganun dapat, no? Whenever worry threatens us to consume us, let us pray na whenever we face problem, sa tingin natin na wala nang solusyon, dito tayo lumapit sa ating Ama. Amen? Kasi yun ang ginawa natin Panginoong Jesus eh. Because when we place ourselves in God's hand, alam natin na He will hold us. Tama ba? He will comfort us. And He will strengthen us. He will also lift us up. He will give us that life. Ika nga na minimiti niya para sa bawat isa sa atin. Amen? So praise God. At maraming salamat sa buhay ng bawat isa na ginamit ng ating Panginoon Diyos. Naway, na-enlighten tayo sa mensahe. Konting recap ulit.
Ano ba yung 7 last words? Baka nakalimutan na kaagad natin. Una doon sinabi, Father, forgive them for they know not what they do. Ang pangalawa, truly I say to you, you will be with me in paradise. At ang pangatlo, woman, behold your son, behold your mother. Amen? At ang pang-apat, sabi ni Kuya Moy, my God, why have you forsaken me? At panglima, I am thirsty. And number 6, sabi ni Ate Brenda, it is finished. At ito nga, yung pangpito, Father, into your hands I commit my spirit. Kasi natapos ng ating Panginoon Diyos ang kanyang misyon dito sa lupa. So why don't we all stand as we pray? And as we pray, why don't we thank the Lord for this Friday, Kaya nga, bakit siya tinawag na Good Friday? It's a Good Friday because on this day, na-fulfill yung ilang libong taong prophecy ni na Isaiah. At nabanggit din doon sa Psalms, yung mga revelation na yon. At natupad nga on that day, on that Friday, nung namatay ang ating Panginoon Diyos sa cross. Amen? So let's all bow down our heads in prayer. Palakpakan ulit natin ating Panginoon Diyos. Amen, amen. Praise God. Hallelujah, Lord. We thank you. We thank you, Lord Jesus, for that life that you bring us. Thank you for that life that was slain on that cross. Because of that life, Lord God, we are saved. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Lord, we thank you because of your passion, because of your humility. Hindi mo sinangtabi, Lord God, ang iyong buhay. Ngunit inalay mo pa nga ito, Panginoon Diyos, upang kami ay mga ligtas sa aming mga kasalanan. Lord, we know that without the shedding of that blood on the cross, there is no forgiveness of our sins. Kaya Lord Jesus, we thank you for your love for us. And we also would like to thank the Father for sending His one and only Son to forgive us from all our sins, from all our iniquities, to save us from eternal damnation. That, Lord God, through Jesus Christ, we are now redeemed by the blood of that Jesus Christ. There is now no more condemnation for us. There is now reason for us to be living in sin because of that price that was paid in full on that cross, O Lord God. Kaya Lord, we thank you for this day, this Holy Week, O Lord God. And we pray that, Lord God, hindi namin na makalimutan na we will carry it every day of our lives, Lord God, na maisa't buhay namin ang ginawa ng aming Panginoon Diyos na si Hesu Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Lord, we thank you once again sa mga buhay ng bawat isa na yung ginamit dito, Lord God, sa harap. At Lord God, nawa next year ay makakasama pa namin sila, Lord. At nawa next year, Lord God, ay meron ulit kaming mga bagong speakers na mag-share ng 7 last words of Jesus Christ. Okay, Lord, we thank you, we bless you, we give you all that we are. In Jesus' name we pray. Amen.